Kung ikaw ang nagugutom at isang putok lang ng baril ang magliligtas sa'yo, papaputok ka ba? Lalo na kung ang kapalit nito ay ang iyong pagkatao? Sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre, kung saan ang hamog ay parang kumot na bumabalot sa bawat umaga at ang mga puno ay mga higanteng nagbabantay sa katahimikan ng lupa, doon namuhay ang isang lalaki na nagngangalang Andres. Hindi siya laging mag-isa. Dati, may buhay si Andres. Mayroon siyang maliit na bahay sa gilid ng bundok, may palayan na sapat para sa kanyang pamilya, at may halakhak na pumupuno sa kanilang hapagkainan. May pag-asa sa bawat pagsikat ng araw. Ngunit isang taon ang kalikasan na nagbigay sa kanya ng lahat ay siya ring kumuha nito. Sunod-sunod na bagyo ang dumating. Ang tubig ay umapaw na parang galit na dagat, nilamon ang kanyang ani. Ang lupa na dati niyang pinagkukunan ng biyaya ay naging putik na tumangay sa kanyang kabuhayan. At kasunod ng unos, dumating ang isang mas malalim na katahimikan, ang katahimikan ng pagkawala. Umalis ang kanyang pamilya, nagbakasakaling makahanap ng mas magandang buhay sa kapatagan. Iniwan siya ng lahat, maliban sa isang kasama na hindi niya matakasan, ang gutom. 3 araw siyang halos walang laman ang tiyan, naging 4, 5. Ang bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nakaraan. Ang kanyang katawan ay nanghihina at ang kanyang isipan ay nababalot na ng desperasyon. Pagsapit ng ika-6 na araw, habang ang araw ay sumisilip pa lang sa likod ng mga bundok, kinuha ni Andres ang lumang baril ng kanyang ama. Kalawangin na ito at matagal nang hindi nagagamit. Hindi ito para mangaso bilang libangan, hindi para ipagyabang, kundi dahil sa tingin niya wala na siyang ibang mapagpipilian. Mabagal ang kanyang paglakad papasok sa masukal na gubat. Bawat yabag ay mabigat, bawat hininga ay may kasamang dasal na hindi niya alam kung kanino patutungkol. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa, ang paglagitik ng mga sanga, ang huni ng mga ibong tila nagbabantay. Lahat ay parang mga paalala ng buhay na gusto niyang ipagpatuloy. Sa gitna ng katahimikan, pabulong niyang sinabi sa hangin, patawad, patawad sa gagawin niya, patawad sa buhay na kukunin niya. At saka, may gumalaw sa pagitan ng mga puno, isang anino na dahan-dahang lumabas sa kadiliman ng kagubatan. Isang usa ang lumabas sa damuhan. Malinis ang balahibo nito, kumikinang sa sinag ng araw. Matatag ang tindig. Ang mga mata nito ay malalim at puno ng buhay. Ito ang sagot sa kanyang dasal. Ito ang pagkaing magtatapos sa kanyang pagdurusa. Mabilis na itinaas ni Andres ang baril. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga balikat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tuyo ang kanyang lalamunan. Itinutok niya ang dulo ng baril sa usa. Ngunit hindi tumakbo ang usa. Hindi ito nagpakita ng takot. Sa halip tumingin ito ng diretso sa kanya. Tila may sinasabi ang mga mata nito, isang pag-unawa na hindi niya maintindihan. At doon, sa likod ng usa, may isa pang gumalaw. Isang munting biik na usa, maliit at marupok, na halos hindi pa kayang tumayo sa sarili nitong mga paa. Isang anak, isang ina na nagbabantay. Biglang tumahimik ang buong bundok. Ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin, lahat ay nawala. Tanging ang pintig lang ng kanyang puso ang naririnig ni Andres. Nasa gatilyo ang kanyang daliri, isang pagpindot lang, isang putok at matatapos ang gutom. Matatapos ang sakit. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik sa alaala niya ang boses ng kanyang ama, isang aral na matagal na niyang nakalimutan. Anak, tandaan mo, kung may kapangyarihan kang manakit, mas may kapangyarihan kang umiwas. Bahagyang lumapit ang inang usa, ipinangharang ang sarili nito sa kanyang anak. Isang kilos ng sukdulang proteksyon at pagmamahal. Hindi ito tumatakbo, hindi ito umaatras. Tila nagtitiwala ito sa kanya, isang pagtitiwalang hindi niya inaasahan. Biglang bumigat ang dibdib ni Andres, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang emosyong mas malakas pa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Bumagsak ito sa lupa na may kasamang malakas na kalabog. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gubat, tumulo ang kanyang mga luha. Luha ng gutom, ng kalungkutan,
at ng isang bagong natuklasang awa. Nang gabing iyon, umuwi si Andres na walang dalang pagkain. Masakit pa rin ang kanyang tiyan, mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit sa kabila ng pisikal na paghihirap, may kakaibang gaan sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng payapa. Hindi dahil siya'y busog, kundi dahil sa gitna ng desperasyon, pinili niya ang manatiling tao, pinili niya ang awa kaysa kalupitan. Lumipas ang mga taon, hindi na muling nangaso si Andres. Sa halip, ang dating mga ngaso ay naging tagapagbantay ng bundok. Tumulong siya sa mga forest ranger, nagbantay laban sa mga illegal hunter na kumukuha ng higit pa sa kanilang kailangan. Ang bundok na muntik na niyang pagkasalanan ay siya na niyang pinoprotektahan. Kapag tinatanong siya ng mga kabataan kung bakit, ngumingiti lang siya at marahang sinasabi, "Hindi ko iniligtas ang usa ang nagligtas sa akin. Iniligtas niya ako mula sa araw na muntik ko nang isuko ang sarili ko kapalit ng isang subo ng pagkain." Sa gitna ng matinding gutom at desperasyon, may mga sandali na sinusubok ang tunay nating pagkatao. Ito ang mga pagkakataon na ang pinakamahirap na desisyon ang siyang humuhubog sa kung sino tayo. Minsan, ang hindi pagpili sa madaling paraan ang siyang nagliligtas sa atin habang buhay. Ngayon, itatanong ko sa'yo, kung ikaw si Andres, papaputok ka ba? May sandali na bang sinubok ang konsensya mo ng ganito katindi? At naniniwala ka ba na may mga aral ang kalikasan na nagtuturo sa atin tungkol sa awa at pagiging tao? Ibahagi ang iyong sagot sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong magbibigay inspirasyon.